Ano ang maaaring ikinagulat natin 50 o kahit 20 taon na ang nakalipas? Ang ideya ng kolonisasyon ng Mars, pagpapalaki ng artipisyal na mga organo at mga sasakyang walang driver. Sa sandaling ito, magbabahagi kami ng balitang siguradong ikagugulat ng mga modernong tao. At ilang dekada na ang nakalipas, ituturing lang ito bilang sipi mula sa isang siyensyang pantastikong nobela. Kaya malamang, tayo ay nabubuhay sa loob ng isang itim na butas at sa napakalaking bula na ito, katabi natin ang mga Dyson Sphere na itinayo ng mga mataas na antas ng sibilisasyon. Ano sa tingin mo sa ganitong twist? Hey Bull, mag-subscribe ka! Ang mga itim na butas ay nakakatakot at halos hindi pa napag-aaralan. Ang alam natin tungkol sa kanila ay parang pira-pirasong bahagi na sinusubukang buuin para makita ang kabuuan. Sa totoo lang, ang tanging alam natin tungkol sa mga itim na butas ay ang katotohanang sila ay lubhang mapanganib. Ang mga mahiwagang madidilim na lagusan ay napakabibigat na mga bagay na literal na bumagsak sa mismong tela ng kalawakan at labis na pinilipit ito. Ang ikalawang kosmikong bilis o ang bilis ng pagtakas sa kaso ng mga itim na butas ay mas mataas kaysa sa bilis ng liwanag. Ibig sabihin, kahit ang mga photon ng liwanag ay hindi kayang makalabas sa event horizon, ang tinatawag na guhit na kapag nalampasan mo ay wala nang balikan. Pero paano nga ba napunta ang daigdig sa isang itim na butas? Kung ipagpapalagay na tama ang teorya, gaya ng ginawa ng mga pisiko mula sa Universidad ng Rhode Island, agad nalilitaw ang pagiging absurd ng ganitong senaryo. Napakabigat ng mga itim na butas kaya kaya nilang baluktutin at baguhin ang hugis ng malalaking bituin. Unti-unting hinihila ang mga ito papasok sa kanilang nakamamatay na yakap. Muli, hindi dapat kalimutan ang proseso ng spaghettification na tiyak na nararanasan ng mga bagay na nilalamon ng walang sawang itim na butas. Kung malampasan ng daigdig ang pagsubok, mapupunta ito sa lugar ng matinding singularidad. Sa ganitong mga kondisyon, ang ating planeta ay magiging isang napakaliit na bagay na may napakataas na densidad, kung saan kahit sa teorya ay hindi maaaring umusbong ang buhay sa ibabaw nito. Kaya naman, ang teorya na minsan ay inagaw ng isang itim na butas ang daigdig ay hindi dapat isaalang-alang. Ang tamang pag-iisip ay nagsasabing dapat itong alisin. Meron bang mga alternatibong hypothesis? Oo, at isa sa mga ito ay nagsasabing ang ating planeta ay orihinal na nabuo sa loob ng isang itim na halimaw. Maghanda kayo. Ngayon, susubukan nating yugin ang pundasyon ng mga astropisikal na pananaw na siyang batayan ng astronomiya. Ang hipotesis ay inilahad ng mga pisiko mula sa nabanggit na universidad at ito ay ganito. Ang Big Bang ay isang sumabog na singularidad ng isang itim na butas. Ibig sabihin, ang lagusan ay patuloy na sumisikip hanggang sa sumabog ito na siyang lumikha ng universo kung saan tayo ngayon ay nabubuhay. Pero ang problema ay ang inang universo ng itim na butas na ito ay dapat mas hindi ka panipaniwala ang laki. Dahil, tulad natin, naglalaman din ito ng bilyon-bilyong ganitong bagay. Ang teoryang ito ay tinatawag na kosmolohiya ni Schwarzschild, katulad ng tinatawag na radius ng compression. Ayon dito, anumang bagay ay maaaring siksikin hanggang sa ito ay maging isang itim na butas. Halimbawa, sa daigdig, ang radius na ito ay kasinlaki lang ng kahon ng posporo. Parang laruan na magkakapatong na tasa, pwedeng mag-exist ang mga universo sa loob ng isa't isa. Posible bang makalipat mula sa isa papunta sa iba? Malamang hindi ito posible dahil sa dahilan na nabanggit natin kanina. Ang itim na butas, kahit pa ito ay universo ng iba, ay hindi maaaring labasan ng kahit ano sa mundong ito, maliban sa Hawking radiation. Pero ibang usapan na yon. Siyempre, sa kasalukuyang antas ng teknikal na pag-unlad ng sangkatauhan, hindi natin kayang patunayan ang teoryang ito. Pero sa teorya, posible ang ganitong senaryo. Kahit papaano, dahil ang ating universo, tulad ng itim na butas, ay may event horizon na hindi natin kayang silipin, kahit pa may mga makabagong teleskopyo tayo gaya ng James Webb. Bilang alternatibo sa Schwarzschild na kosmolohiya, may modelo ng universo na parang bula. Sabi ng mga taga-suporta, naniniwala silang posibleng nabuo ang universo dahil sa magulong paghihiwalay ng materya sa loob ng itim na butas. Ibig sabihin, hindi ito umabot sa singularidad, kundi sa halip nagsimulang lumawak mula sa kakaibang protuberansya na tumalbog sa loob ng guwang.
Isa pang patunay na tayo ay naninirahan sa loob ng isang itim na butas ay ang kamakailang natuklasang pag-ikot ng mga galaksya sa unang universo. Ang penomenang ito ay natuklasan gamit ang teleskopyong James Webb. Ang mga galaksya ay lumitaw 300 milyong taon matapos ang malaking pagsabog at natuklasang umiikot ang mga ito sa parehong direksyon. Dahil dito, naengganyo ang mga siyentipiko na mas pag-aralan ang penomenang ito at naglathala sila ng detalyadong pag-aaral sa monthly notices of the Royal Astronomical Society. Hindi inakala ng mga astronomo na may madidiskubre silang kakaiba. Ang pagmamanman sa universo gamit ang makabagong teleskopyo ay nakatuon sa pag-aaral ng pagbuo ng mga galaksya at paglago ng malalaking itim na butas. Habang nagmamasid, inasahan ng siyentipikong mundo ang ilang sorpresa tulad ng malinaw na pag-ikot ng mga galaksya na pare-pareho ang direksyon. Dati ay inakala na walang tiyak na direksyon na pareho para sa lahat ng mga kumpol ng bituin, ngunit lumabas na 40 sa mga pinag-aralang galaksya ay umiikot pabaligtad ng orasan, habang 60 naman ay umiikot ayon sa direksyon ng orasan. Mahigit 270 galaksya ang naimbestigahan. Sapat para makabuo ng tiyak na konklusyon kung bakit nangyayari ang fenomeno na ito. Isa sa mga dahilan ay maaring nasa loob ng itim na butas ang ating planeta. Ngunit ang ganitong palagay ay nagpapahina sa umiiral na teorya ng kalawakan at nagpapakita ng kakulangan sa ating kaalaman. Isa pang paliwanag sa fenomeno na ito ay maaaring ang Doppler effect. Sa ganitong kaso, kinakailangan nating muling i-calibrate ang pagsukat ng distansya sa universo upang maiwasan na ang mga pagkakamali. Ang mga pinakamahusay na siyentipiko ay nagtutulungan upang ipaliwanag ang paradox at patuloy ang pananaliksik. Pero paano kung tama ang unang opsyon? Ang kapaligiran ng mga galaksya ay nagpapakita na ang ating tahanan ay isang itim na butas. Mayroon bang paraan gamit ang dituwirang paraan para malaman ang sukat ng pandaigdigang universo ng lagusang ito? Ipagpalagay nating ang daigdig ay nasa loob ng kokon na singlaki ng sistemang solar. Sa totoo lang, may isang matematikong mula sa Universidad ng Massachusetts na nagpalagay na nito. Ano ang naging resulta? Kung totoo ang pahayag na iyon, siguradong mapapansin ng mga tao sa daigdig ang kakaibang epekto ng maliit na espasyong iyon. Halimbawa, makikita natin ang pag-ikot ng itim na butas at ang epekto ng pagbaluktot ng oras at materya. Hindi mo kailangang umalis ng daigdig para dito. Sa biyahe, tulad mula Berlin papuntang London, madalas maranasan ng pasahero ang spaghettification. Hindi madaling baliwalain ang ganitong malinaw na epekto. Gaano kalaki dapat ang kokon na pumapalibot sa daigdig? Malamang, kasing laki mismo ng ating universo. Nakakatakot isipin ang laki ng pinagmulan nitong konglomerado. Mas nakakatakot pa kung paano tunog ang itim na butas sa paligid natin. Nakakagulat kung paano tayo nabubuhay sa loob ng impyernong ito at hindi man lang natin namamalayan. Ang teoryang ang daigdig ay nasa loob ng itim na butas ay nakakatulong masolusyunan ang issue ng pagkawala ng impormasyon sa lagusan. Matagal nang nalilito ang mga astrophysicist sa paradox na ito. Kung tama ang teorya na ang ating universo ay nasa loob ng isang itim na butas, ibig sabihin hindi talaga nawawala ang impormasyon. Na itatago lang ito sa ibang lugar. Parang paglilipat lang ito ng yottabytes ng datos mula sa flash drive papunta sa hard disk. Mayroon bang mga kahinaan ang mga palagay na ito? Siyempre, at ang una dito ay ang kawalan ng nakikitang ebidensya. May alam ka bang paraan para masubukan ang teorya gamit ang eksperimento? Sa kasamaang palad, hindi pa ito nagagawa ng mga siyentipiko dahil sa hindi masukat na lawak ng larangang ito. Mahirap bang tanggapin na baka nabubuhay tayo sa loob ng isang itim na butas? Mahirap para sa atin, lalo na kung iisipin kung gaano karaming mga bagay, bukod pa sa ating munting planeta, ang naroroon sa espasyong ito. Mga sistemang bituin, mga kumpol ng galaksya, at mga anomalya na may mga nebula. Sa wakas,
ang dakilang atraktor at ang pader ng Hercules Northern Corona na umaabot ang laki hanggang 10 bilyong liwanag taon. Pero ito ang nakakaintriga. Wala kaya sa mga mega estrukturang ito ang mga gawa ng tao? Halimbawa, ang Sfera Dyson? Para magsimula, balikan natin ang teorya. Ang Sfera Dyson ay isang astro-inhinyerong estruktura na nilikha para makakuha ng enerhiya o magbigay ng karagdagang espasyo para sa pamumuhay ng mga kolonista. Sa ngayon, hypothetical pa lang ang proyektong ito dahil kailangan munang itayo ang estruktura sa paligid ng bituin o itim na butas. At hindi lang ito dahil, ayon sa Kardashev scale, tanging isang sibilisasyon ng ikalawang uri ang kayang magtayo ng ganitong klasing teknolohikal na halimaw. Hindi pa nga tayo umaabot kahit sa unang antas. May iba pang problema rito. Aling planeta sa solar system ang talagang namumukod-tangi kumpara sa mga kapitbahay nito? Malinaw na ito ay si Saturn. Dahil sa mga singsing na pumapalibot sa kanyang malaking baywang. Maaaring itanong mo, ano ang koneksyon ng gas giant sa Dyson Sphere? Direktang konektado ito. Noong una, sa pag-aaral kay Saturn, may mga teorya na ang singsing ng planeta ay isang solidong matigas na bagay. Pero si Christian Huygens, Olandes na matematiko at astronomo, siya ang unang nagsabi na ang singsing ay gawa sa maliliit na partikulo dahil kung hindi, sisirain ito ng grabidad ni Saturn. Hindi mo ba nakikita ang ugnayan ng Dyson Sphere at singsing ni Saturn? Walang duda, ang ganitong megastruktura ay hahantong din sa parehong kapalaran gaya ng isang solidong singsing, ang hindi maiiwasang pagkasira. May mga isinasaalang-alang na opsyon ng sobrang lakas na makina na palaging nagtutulak sa sphere o singsing pabalik sa dating pwesto. Pero detalye na lang yon. Gayunpaman, kung tutuusin, hindi naman kailangang magmukhang sphere o singsing ang estruktura. Maaari itong maging isang kumpol. Alalahanin mo ang pelikulang Geostorm, pero may katulad ba nito sa ating universo? Lumalabas na may mga natuklasan ng mga kandidato. Noong Mayo 2024, inilathala ang isang pag-aaral na tinatawag na Proyekto JEPEST, kung saan inilantad ng mga siyentipiko ang kamangha-manghang mga resulta. Sinuri ng mga pisiko mula Italia at Sweden ang datos ng 3 teleskopyo at pinag-aralan ang halos 5 milyong bituin. Natuklasan ng mga astropisiko ang mga bagay na may labis na infrared na paglabas, palatandaan ng posibleng mega-estruktura sa paligid ng isang bituin o grupo ng mga bituin. Kapansin-pansin na bagamat magkakahiwalay nagtrabaho ang mga siyentipiko mula sa nabanggit na mga bansa, nagtugma ang resulta ng kanilang pag-aaral kaya mas mataas ang tiwala sa impormasyon. Ano ang natuklasan ng mga astropisiko? Sa layong 900 light years mula sa daigdig, may mga pulang duwende na dapat ay mas madilim kaysa sa araw, pero kumikislap sila ng 60 beses na mas maliwanag. Bakit? Ayon sa mga siyentipiko, ang sobrang infrared na radyasyon ay nagmumula sa isang hindi kilalang bagay na humaharang sa bituin ng mga halos 15. Ito ay isang sapat na mainit na mega-estruktura na tinatayang may temperatura ng mga +400 degrees Celsius. Maaaring Dyson Swarm ito, hindi globo, ngunit hindi nababawasan ang halaga ng natuklasan. Hindi kaya ang mga paglihis na ito ay dulot ng natural na proseso? Siyempre, maaari. Ang ganitong epekto ay nililikha ng mainit na protoplanetary disk. Pero may hindi tugma dito. Ang mga pulang duwende na tinutukoy natin ay medyo matanda na. Kaya malabong may mga batang planeta pa ring aktibong nabubuo malapit sa kanila. Maaari rin itong isang likas na phenomenon na hindi pa natin alam o isang galaksya na. Dahil sa pagkakataon ay napunta sa linya. Posible ito sa tingin namin. Sa ngayon, umaasa tayo sa James Webb Teleskopyo. Siya ang inaasahan sa hinaharap na magsagawa ng karagdagang spectroscopic na pag-aaral at tukuyin kung ano talaga ang pinagmumulan ng infrared na liwanag, artipisyal o likas na material upang mapatunayan o pabulaanan ang mga nabanggit na teorya. Alam mo ba kung saan? Sigurado kami na kahit na may mga hula na mawawala ang maraming propesyon, tulad ng mga lamplighter, kutsero, operator ng elevator, at mga telefonista, tiyak na mananatili pa rin ang mga astronomo sa mundo dahil tiyak na marami pa silang trabaho sa mga susunod na siglo. Gaano nga ba kalawak ang alam natin sa kalawakan? Para sa mga tao ng ika-21 siglo, tila marami na tayong nalalaman.
Walang kahit isang sulok ng universo ang makakalusot sa ating pansin. At iniisip natin na naiintindihan na natin kung paano gumagana ang mundo. Pero totoo nga ba ito? Minsan, tinuturuang muli tayo ng sansinukob ng leksyon. Binibigyan tayo ng mga bagong palaisipan. Eksakto itong nangyari noong taglagas ng nakaraang kakaibang taon. Nakahanap ang mga siyentipiko ng isang planeta na mismong pag-iral nito ay nagpapatanong sa karaniwang pananaw natin tungkol sa ebolusyon at buhay ng mga bagay sa kalawakan. Tulad ng alam ninyo, ang bituing kalangitan ay laging kinagigiliwan ng mga tao sa mundo gamit ang satellite at teleskopyo. Isa sa mga ito ay ang Transiting Exoplanet Survey Satellite, isang satellite ng National Aeronautics and Space Administration na nakatuon sa paghahanap ng mga exoplanet at mga sistemang planetaryo sa labas ng ating solar system. Napaka-ambisyoso ng mga layunin ng programang ito ng internasyonal na grupo ng mga astronomo. Una sa lahat, ito ay ang paghahanap ng mga exoplanet na kahawig ng daigdig na maaring maging potensyal na tahanan ng sangkatauhan sa hinaharap. Nakahanap na ang programa ng maraming uri ng mga planeta na hindi katulad ng mga matatagpuan sa ating maliit na solar system. Pero noong Setyembre 2020, may nakita ang mga siyentipiko na talagang kakaiba. At hindi lang ito basta exoplanet, kundi isang buong mini planetary system na sa totoo lang ay hindi dapat umiiral. Ano nga ba ito talaga? Habang inobserbahan ng mga astronomo ang National Aeronautics and Space Administration test transit sa konstelasyon ng Dragon na 80 light years ang layo, may kakaibang bagay na nakatawag ng pansin nila. Isa itong napakalaking bagay na halos dikit na dikit sa isang hindi maliwanag na puting duwende at umiikot sa paligid nito ng napakabilis. Upang matukoy kung ito ay bituin o planeta, pinag-aralan ng mga siyentipiko ang infrared na paglabas nito gamit ang Spitzer Space Telescope. Nagulat ang mga siyentipiko sa resulta. Hindi lang basta planeta ang bagay na ito, isang napakalaking planeta na tinawag nilang White Dwarf, 1,856 b. Nalaman din ng mga siyentipiko na malamig ito at hindi mainit. Ano ang aasahan sa planetang lumapit ng ganito sa bituin? Ang pinakamataas na temperatura ng White Dwarf 1,856 ay 17 degrees Celsius lang, na halos kapareho ng temperatura dito sa daigdig. Isipin mo, isang planeta na halos dikit na dikit sa isang halos patay na bituin ay may malamig at komportableng temperatura para sa tao. Bukod pa rito, ang laki ng White Dwarf 1,856 b ay halos kasing laki ng Jupiter at mas malaki pa ito ng 7 beses kaysa sa kanyang humihinang bituin. Ang puting duwende ay hindi kalakihan, mga 40% lang ang laki kaysa sa daigdig. Para maisip mo ang itsura ng magkapartner na ito, isipin mong parang daigdig na umiikot sa buwan. Pero mas maliit pa ang puting duwende kaysa sa kanyang planeta. Aminin mo, kamanghamanghang tanawin ito, pero hindi pa ito ang pinakakakaiba. Ang White Dwarf, 1,856 b ay sobrang lapit sa bituin nito, kaya isang taon doon ay 34 na oras lang sa daigdig. Mas mabilis ito ng higit 60 beses kaysa sa oras na kailangan ng Mercury para umikot sa paligid ng araw. Paano nagagawa ng isang planeta na maging napakalapit sa bituin at magkaroon pa rin ng napakababang temperatura? Bakit hindi pa ito nasisira ng radyaktibong pag-iilaw? Makatarungan sana ang tanong kung ang tinutukoy ay isang karaniwang bituin tulad ng ating araw. Pero iba ang sitwasyon pagdating sa mga puting duwende. Ano nga ba talaga sila? Puting duwende? Isa ito sa mga huling yugto ng ebolusyon ng mga bituin na kulang ang masa para maging neutron star. Para mangyari ito, kailangan ng bituin ng hindi bababa sa 10 beses na masa ng araw. Ang maliliit na bituin ay may iisang kapalaran. Sa proseso ng tuloy-tuloy na thermonuclear reactions ng nucleosynthesis, na siyang pangunahing pinagmumulan ng enerhiya ng mga bituin, darating ang panahon na ang bituin ay lalawak at magiging isang pulang higante. Bumababa ang temperatura nito at sa patuloy na proseso ng pagsasanib, lalo pang lumalamig ang pulang higante. At sa isang punto, inaalis ng bituin ang panlabas nitong saplot na binubuo ng gas. Nawawala ang halos 80% ng masa nito at iniiwan ang isang plasma na core na may napakalaking masa at napakalakas na grabidad.
ito ang nagiging puting duwende. Ito rin ay dumadaan sa sariling landas. Unti-unting lumalamig at nawawala ang liwanag. Ibig bang sabihin nito na sapat ng malamig ang mga puting duwende para makapamuhay ng payapa ang mga planeta sa ganito kaikling distansya? Wala talagang malapit sa kanila. 1 taon bago madiskubre ang white dwarf. 1,856 B, may mga mananaliksik na gumagamit ng teleskopyo ng European Southern Observatory na nakakita ng mainit na puting duwende na napapalibutan ng accretion gas disk at isang halos wasak na planeta malapit sa bituin. Natuklasan ng mga siyentipiko sa pagsusuri ng liwanag ng duwende ang kakaibang elemento sa spectrum na bumubuo ng disk sa paligid ng bituin. Malinaw ang konklusyon. Umiikot ang mga partikula ng hydrogen, oxygen at asupre sa puting duwende. Ito ay pagsingaw ng isang planetang kahawig ng Neptuno na masyadong malapit sa kanyang kapitbahay at nasisira dahil sa grabidad at sapat na malakas na radyaktibong pagbuga. Literal na pinasingaw at winawasak ng puting duwende ang planeta. Hinihila ang mga partikula gamit ang kanyang makapangyarihang gravitasyonal na puwersa. At ang ganitong hindi kanais-nais na kapalaran sa kasamaang palad ay naghihintay rin sa mga planeta ng solar system sa napakalayong hinaharap. Kaya, ibig sabihin, ang white dwarf, 1,856 B ay hindi talaga ang unang planetang umiikot sa paligid ng puting duwende. Hindi ito natatangi, hindi talaga. Ang planetang nabanggit natin ay muntik nang masira ng sarili nitong bituin, pero maayos pa rin ang kalagayan ng white dwarf. 1,856 B at walang senyales ng pinsala o pagkatunaw. Ito ang unang planetang ganitong uri na natuklasan ng mga siyentipiko. Malinaw na, ang puting duwende na sumisira sa kasama ay masyadong mainit, samantalang ang katabing white dwarf, 1,856 B, ayon sa mga siyentipiko, ay hindi bababa sa 10 bilyong taon at sapat na matanda at malamig. At hindi lang niya kayang saktan ang napakalaking planeta, na kahit na malaki ay mas magaan pa rin kaysa sa kanya, kundi pati na rin hindi niya ito kayang painitin ng sapat. Kung ganon, nasaan ang kontradiksyon at misteryo para sa mga siyentipiko? Ang tanong ay ganito, paano nagawang mabuhay ni white dwarf 1,856 B matapos ang pagbabagong anyo ng pulang higante tungo sa puting duwende, na palaging may kasamang malakas na pagsabog at pagbuga ng gas? Karaniwan, kapag inaalis ng bituin ang panlabas nitong sapin, may malakas na pagbuga ng enerhiya na sumisira sa mga malapit na bagay, at ang mga labi ay nahihila ng gravitasyonal na puwersa ng naiwan nitong ubod. Sa hindi malamang paraan, napalapit ng husto si white dwarf 1,856 B sa kanyang puting duwende at nagawang manatiling buo, ayon kay Andrew Vandenberg, propesor ng astronomiya sa Universidad ng Wisconsin-Madison. Ang pagbuo ng mga puting duwende ay sumisira sa kalapit na planeta, at anumang bagay na lumapit ay madalas napupunit ng malakas na grabitasyon ng bituin. Marami pa rin kaming tanong kung paano napunta si white dwarf 1,856 B sa kanyang kasalukuyang kinalalagyan at kung paano siya nabuhay. Pero kung nagawa ni white dwarf 1,856 B na makaligtas, ibig bang sabihin nito na may pag-asa rin ang daigdig na hindi madurog kapag dumaan sa parehong madilim na pagbabago ang ating araw pagkalipas ng maraming bilyong taon? Maaaring nakadepende ang lahat sa bigat ng planeta. Kung ang daigdig ay kasing laki ng Jupiter, baka kaya nitong mabuhay. Sa kasamaang palad, hindi ganoon. Sa kasamaang palad, hindi talaga pinatutunayan ng white dwarf 1,856 B na makaliligtas ang planeta sa pagsabog ng pulang higante, lalo na kung hindi ito nasira. Ang white dwarf 1,856 B ay haharapin din ang parehong kapalaran tulad ng planetang nabanggit natin kanina. Masusunog ito at unti-unting mawawasak. Para sa isang batang at mainit na puting duwende, isa lang ang ibig sabihin nito. Noong sumabog ang pulang higante, ang white dwarf 1,856 B ay dapat nasa 50 beses na mas malayo kaysa ngayon. At pagkatapos lang nito, ito lumapit sa puting duwende. Paano ito nangyari?
Kahit malakas ang grabidad ng bituin na nukleo, hindi nito kayang hilahin ang sobrang layo at bigat na bagay. Maraming at iba-iba ang mga hypothesis na inilalabas ng mga siyentipiko tungkol dito. Ang pinakamalamang na kaso ay may kinalaman sa ilang iba pang mga katawan na kasing laki ng Jupiter na malapit sa orihinal na orbit ng White Dwarf. 1,856 b ayon kay Julieta Becker, isang siyentipikong kasamahan ng 51 Pegasi b sa larangan ng planetolohiya sa Caltech, California Institute of Technology sa Pasadena. Ang gravitasyonal na impluensya ng mga ganoong kalalaking bagay ay madaling makalikha ng kinakailangang kawalang tatag upang itulak ang planeta papasok. Pero sa ngayon, mas marami pa rin tayong teorya kaysa datos. Nakakalungkot man, pero sa ngayon ay mahuhulaan lang natin kung paano napunta ang White Dwarf. 1,856 b sa kinalalagyan nito. Nakaligtas ba ito sa pagsabog ng pulang higante na gawa bang mabuhay sa ilalim ng matinding radyasyon ng batang bituing plasma o kaya naman ay naglakbay ito ng matagal at misteryoso hanggang sa napunta ito sa orbit ng puting duwende? Plano ng mga siyentipiko mangalap ng bagong datos tungkol sa palaisipang ito gamit ang James Webb na teleskopyong pangkalawakan. Sa ngayon, ang magagawa lang natin ay maghintay ng balita at pag-isipan kung gaano pa kaliit ang ating kaalaman tungkol sa pagkakaayos ng mundong ito. Noong 1950 inilabas ni Ray Bradbury ang mga Marsyanong Kronika, ngunit naisip kaya niya na ang pamagat ay magiging totoo balang araw? Pagkaraan ng 70 taon, milyon-milyon ang nanonood ng balita mula Mars. May mainit akong balita, temperatura -90 mula sa asidaliskong dagat ng Mars. Kaya, gaya ng alam na natin, noong Pebrero 18, 2021 pa lang, lumapag na ang rover na Perseverance. Isa pa sa ipinagmamalaki ng mga siyentipiko ay ang pagkakatuklas ng totoong batuhan. Siyempre naman, dahil ngayon ay makikita na ng mga tagalupa ang panoramic na larawan ng mga bato sa Mars. Mahirap ang trabaho ng rover sa ganitong kondisyon, pero huwag mag-alala. Ang gulong ng Perseverance ay dinisenyo para sa matitinding hamon. May matibay na kapit sa lupain ng Mars dahil sa individual na makina bawat gulong, titanium na spokes at tubo, at 48 na grip para sa lupa. Siyempre, ang mga batong may taas na 40 sentimetro ay hindi problema para dito. At hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. Ang harap at likurang gulong ay may umiikot na motor, kaya tiyak ang 360 degree na pag-ikot ng Mars rover at walang tsansang madulas o mag-slide. Sana magamit ng Traxas ang ganitong teknolohiya. Ang lahat ng ito ay sobrang astig na talagang hahanga ka sa talino ng mga siyentipiko at mga nagdisenyo ng aparato. Pero bakit kaya araw-araw ay napakaraming nerve cells ang nawawala sa kanila? Dahil bawat may talento ay nag-aalala para sa kanilang likha. Bawat hakbang, bawat pagkadapa ay isang emosyonal na karanasan para sa kanila. Umaasa akong ang nanonood ng channel ko ay yung tunay na nahuhumaling sa paksa at interesado sa hiwaga, hindi lang ng sariling planeta, kundi pati ng universo. Naniniwala ba kayo kay Vanga? Makikita raw ang buhay sa kalawakan at malalaman paano nagsimula ang buhay sa daigdig. Sapagkat sa pag-aaral natin ng kalawakan, mas marami tayong natutuklasan tungkol sa ating sarili at sa ating tahanan na tinatawag na daigdig. Balik tayo sa bida ng ulat, ang Mars rover Perseverance o mas tama, sa drone po niyang Ingenuity. Siya mismo ang nagdulot ng kaba sa mga lumikha niya. Ang unang paglipad ng drone na dapat noong Abril 8 ay inilipat sa ika-11, ngunit sa kasamaang palad, lahat ng sumusubaybay sa mga kronika ng Mars ay inabisuhan ng press service ng American Space Agency na National Aeronautics and Space Administration na ang paglipad ay magaganap hindi mas maaga sa ika-14 ng Abril. Ano nga ba ang nangyari? Gayong kamakailan lang ay nagpadala si Perseverance ng magandang selfie kasama ang drone sa Earth. Ngunit ang naging problema ay ang software na nagkaroon ng aberya. Sa kasamaang palad, ang coverage ng hindi naka-password na Wi-Fi sa Mars ay hindi pa maganda, kaya matagal ang inabot ng pag-update. Sa palagay ko, mapapatawad natin ang mga eksperto sa ganitong pagkakamali dahil mas manipis ang atmosfera ng Mars kumpara sa Earth. Sa ganitong kondisyon, pwedeng malito kahit sino. Mabuti na lang na-update ang software at alam na natin ang direksyon ng galaw ni Ingenuity
gaya ng inaasahan. Dahil ang 1.8 kilong maliit na helicopter ay may dalawang malalakas na magkapatong na propeller na may 1.2 metrong diameter at umiikot ng 2,500 ikot kada minuto. Bago lumapag si Perseverance rover sa pulang planeta, nagdiwang ng natatanging anibersaryo ang Mars rover na si Curiosity. Ang matandang ito, isang autonomong kemikal na laboratorio, ay dumating sa Mars noong Agosto 6, 2012. Habang nag-ooperate siya, nakalikom siya ng totoong arkibo ng tanawin sa Mars at patuloy pa ring nagpapadala ng ulat ng lagay ng panahon sa daigdig. Umaasa kami na mauulit ni Perseverance ang tagumpay ng kanyang kasamahan at gagana rin siya ng kasing epektibo, kahit na hindi iyon sigurado. Kamakailan lang naging viral ang mga larawan ng ibabaw ng pulang rebelde mula sa mga Mars rover at daan-daang libong tao ang nag-usap tungkol dito. Kitang-kita ang bahaghari. Ngunit posible nga bang magpakita ng mga kulay ang bahaghari sa Mars? Siyempre, hindi. Ipinaliwanag ng Pambansang Ahensya ng Aeronautika at Pananaliksik sa Kalawakan ng Amerika, National Aeronautics and Space Administration, ang kakaibang larawan mula sa Mars. Ang bahaghari ay nabubuo dahil sa liwanag na sumasalamin mula sa patak ng tubig, ngunit dito ay kulang ang tubig para sa kondensasyon at masyadong malamig para ito ay maging likido. Ang arko ay liwanag mula sa lente. Pero paano mo ipapaliwanag ang mga hindi maipaliwanag na bakas na ito sa ibabaw ng Mars? Hinihintay ko ang inyong mga palagay sa mga komento. Kamakailan, pinasaya ni Perseverance ang mga lumikha niya dahil sa matagumpay na eksperimento, malaking tagumpay para sa sangkatauhan. Ang pangunahing layunin ng rover ay mangolekta ng lupa sa Mars at maghanap ng bakas ng biolohikal na buhay. Pero nagawa ng masipag na rover na kumuha ng unang oxygen mula sa atmosfera ng pulang planeta. Ayon sa datos ng Pambansang Ahensya ng Aeronautics at Pananaliksik sa Kalawakan, ang ganitong kamanghamanghang tagumpay ay naging posible dahil sa isang napakaliit na aparato na tinatawag na Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment o pinaikli bilang MOXE. Sa tulong nito, nakakuha sila ng 5.4 gramo ng oxygen. Sapat na ang dami nito para sa humigit kumulang 10 minuto ng buhay ng isang astronaut. Kasabay nito, 1 oras lang ginamit ang aparato pero 2 oras ang ginugol sa paghahanda para sa eksperimento. Pero mahalaga ba talaga yon kapag ang siyensyang piksyon ay nagiging realidad? Baka nga tama si Yevgeny Dolmatovsky, ang sumulat ng sikat na kanta na darating ang panahong mamumulaklak ang mga mansanas sa Mars. Ito pa lang ang unang hakbang pero malaki na ang pangako nito. Maaaring ang panahon na kung saan ang mga tao ay makakatanaw ng asul na paglubog at pagsikat ng araw sa Mars ay hindi na ganoon kalayo. Oo, dahil sa manipis na atmosfera, ang mga pagsikat at paglubog ng araw sa kamanghamanghang planetang ito ay lubos na naiiba kumpara sa mga nararanasan natin sa Earth. Ang oxygen sa Mars ay kailangan hindi lang para sa astronaut, kundi pati para sa rocket fuel, kaya mukhang hindi na lang one-way trip ang pagpunta sa pulang planeta. Mahirap para sa mga eksperto ang magdala ng 50 toneladang oxygen at 14 na toneladang rocket fuel para sa round trip ng 4 na astronaut. Ngayon, ang paggawa ng fuel mismo sa mismong lugar ay hindi na mukhang ganoon ka-imposible dahil sa napaka-promising na makabagong teknolohiya ng MOXIE. Ang prinsipyo ng operasyon nito ay paghiwalayin ang oxygen atoms mula sa carbon dioxide molecules. Sa Mars, sobra pa ito. 76% ang dami. Mayroon bang hangganan na kailanman ay hindi natin bilang sangkatauhan matatawid? Mayroon bang mga lugar na kahit anong pagsubok natin ay hindi natin mararating? Tulad ng nalaman, meron. Kahit pa sa tulong ng mga kamanghamanghang siyentipikong pamamaraan, tayo ay naipit sa isang napakalaking bulsa ng universo at ng materya sa loob nito. Ilan nga ba talaga ang mga universo? At hanggang saan kayang marating ng sangkatauhan sa kailaliman nito? Kapag tumingin tayo sa kalangitan sa gabi, parang nakikita natin kung paano ipinapanganak at namamatay ang mga bituin sa isang tila walang katapusang siklo, ngunit ganoon nga iyon. Isipin mo ang daang gatas na may diametro hanggang 200,000 taong liwanag at naglalaman ng 70 hanggang 400 at 50 bilyong bituin. Sagutin mo ang tanong, ilang bituin ang ipinapanganak dito sa loob ng isang taon? Milyon? Libo? Pero sa totoo, 3 lang talaga. Nagulat ka ba? 3 bituin lang kada taon.
76% ng lahat ng bituin na kailanman ay umiral sa universo ay ipinanganak na. At nabubuhay tayo sa dapit hapon ng panahon ng pagbuo ng mga bituin. Ngayon, narito tayo sa simula ng katapusan ng universo na alam natin. Higit pa roon, lalo pang babagal ang pagbuo ng mga bagong bituin. Ngunit hindi diyan nagtatapos. Lumalayo rin sa atin ang universo. Hindi rin nag-iisa ang daang gatas, kasama ang Andromeda at mahigit 45 na mga duwendeng galaksya na bumubuo sa lokal na grupo. Isang rehiyon na may diametrong humigit kumulang 9 milyong liwanag taon. Maaari mo bang ituring ito bilang ating galaktikong kapitbahayan? Mula rito, mahigit sa 100 mga galaksya na tulad ng lokal na grupo ang bumubuo sa Laniakea Supercluster, na siya namang isa lamang sa napakaraming dambuhalang supercluster. Sa kabuuan, sa ngayon ay tinatayang may mahigit 2 trilyong mga galaksya na bumubuo sa tinatawag nating universo, gaya ng nakikita natin ito sa kasalukuyang panahon. Sa kasamaang palad, kahit maglakbay tayo sa bilis ng liwanag na 73, ang mga galaksya na nakikita natin sa kasalukuyan ay hindi na natin kayang pag-aralan. Kaya lahat ng mga galaksyang ito ay wala na sa ating abot. Ito ay may kinalaman sa kung paano nagsimula ang mga galaksya mula sa malaking pagsabog. Sa madaling salita, mga 10 sa -36 na segundo matapos ang malaking pagsabog. Ang batang universo noon ay isang napakaliit na bula ng enerhiya. Ngunit hindi ito ganap na magkakatulad. May ilang bahagi na mas siksik kaysa sa iba, na nagkaroon ng malalaking epekto sa hinaharap. Sa proseso na tinatawag na kosmikong implasyon, ang nakikitang universo ay mabilis na lumawak mula sa laki ng maliit na bola hanggang sa trilyong kilometro sa loob ng trilyong bahagi ng isang segundo. Napakabilis ng pangyayari, kaya ang maliliit na densidad ay naunat mula subatomiko hanggang hindi masukat na galaktikong distansya. Dahil dito, ang nakikitang universo ay binubuo ng mga lugar na mas siksik at hindi gaanong siksik. Ang ilang bulsa ay may mas maraming materya kaysa sa nakapaligid na espasyo. Sa huli, natapos ang maikli pero malakas na inflasyon. Sinikap ng mga puwersa ng grabidad na pagsamahin ang lahat. Ang lokal na grupo ang ating tahanan sa napakalaking universo. Pero sa mas malalaking sukat, lampas sa mga siksik na bulsa, hindi tumigil ang paglawak ng espasyo. Ibig sabihin, napapalibutan ang lokal na grupo natin ng materya, pero hindi tayo nakakabit sa mga estrukturang ito o galaksiya sa pamamagitan ng grabidad. Habang lalo pang lumalawak ang universo, lalo ring lumalaki ang distansya sa pagitan natin at ng iba pang sentro ng grabidad, pero mas malala pa, pinapabilis pa ng universo ang paglawak nito. Sa ngayon, hindi pa natin alam kung bakit nangyayari ito. Kaya naman gumagawa tayo ng iba't ibang hypothesis tungkol sa pag-iral ng dark energy. Maaari mong isipin ito bilang isang uri ng hindi nakikitang epekto. Tinutulungan nito ang mas mabilis na paglawak ng universo. Kaya dapat nating tandaan na ang universo ay lalong bumibilis ang paglawak. Ang paglawak na ito ay nangangahulugan na mayroong kosmolohikal na abot-tanaw sa paligid natin. Lahat ng nasa labas ng hangganan nito ay nagsisimulang gumalaw ng mas mabilis kaysa sa bilis ng liwanag kaugnay sa atin. Mula rito, ang ibig sabihin ay lahat ng nangyayari sa labas ng abot-tanaw ay hindi na natin maaabot at malamang ay hindi na natin maaabot kailanman. Hindi na tayo makakakilos o makikipag-ugnayan dito. Parang event horizon ng itim na butas ito. 73 galaksya na nakikita natin ay lumampas na rito at tuluyan nang nawala sa atin magpakailanman. Pero sandali lang, kung hindi na talaga tayo makakakilos o makikipag-ugnayan sa kanila, bakit nagagawa pa rin nating mapanood o makita sila? Dito natin dapat pasalamatan ang liwanag. At kahit na ang bilis ng liwanag ang pinakamabilis na paraan ng paglalakbay sa universo na alam natin, kailangan pa rin nitong lampasan ang mga hati ng oras upang makarating mula sa isang punto patungo sa isa pa. Bawat segundo, dumarating sa atin ang liwanag mula sa trilyong galaksya na noon ay mas malapit sa atin nang ilabas nila ang liwanag. Inaaral natin ang kanilang nakaraan para maunawaan ang kalagayan nila noon. Dahil dito, mas malaki ang nakikitang universo kaysa sa unibersong kaya nating abutin. Ang universo ay gumagawa ng kamanghamanghang kwento para sa atin at ipinapakita ang mga pangyayaring di na natin mararating. Maaari lang natin silang mapanood sa loob ng mahabang panahon kapag ang kanilang liwanag ay umabot na sa ating mga teleskopyo.
Ang universo na nasasaksihan natin sa totoong oras ay patuloy pa ring lumalaki. Nakakabighani isipin na balang araw, lahat ng sentro ng universo sa labas ng ating lokal na grupo ay lalampas sa ating kosmolohikal na hangganan. At kapag nangyari iyon, hindi na talaga aabot sa atin ang kanilang liwanag. At mula sa pananaw na ito, sila ay mawawala na sa dilim. Sa bawat sandali ng iyong pag-iral, 50,000 na mga bituin ang lumalampas sa hangganan at nawawala na para sa atin. Mula nang buksan mo ang bidyong ito, mga 20 milyong bituin na ang tuluyang nawala sa ating abot. Malinaw, pero kung 73% ng nakikitang universo ay nasa labas na ng kosmikong hangganan at tuluyan nang nawala, dapat ay may natitirang 7% na abot pa natin. Yan, sandali lang, ay lahat ng bulsa ng mga galaksya na nasa layo na mas mababa sa 11 bilyong liwanag taon. Sa ngayon, patuloy pa rin silang lumalayo, pero napakabagal na, kaya pisikal na pwede pa nating subukang marating sila, kahit na bumababa ang tsansa natin kada segundo. Ang mga bagay na lampas 6 milyong liwanag taon ay lumalayo sa atin, ngunit ang pinakamalapit na grupo ng galaksya ang pinakamabagal ang paglayo. May pagkakataon pa tayong makalipat sa kanila kahit mabilis pa sa liwanag. Aabutin ng 12 milyong taon ang paglalakbay ng grupo ni Mofeya at pinakamalapit na kumpol ng mga galaksya sa labas ng lokal na grupo. Kung may napakaunlad na sibilisasyon na susubok nito, maaari nilang mapalawak ang impluensya hanggang daan-daan o libu-libong galaksya. Maaari nating masabing hindi kakayanin ng tao ang ganitong paglalakbay, lalo na gamit ang mga teknolohiyang malapit sa makabagong agham. Para sa sangkatauhan, ang lokal na grupo ang pinakamalaking estruktura na maaari nating maging bahagi. Dahil kahit ang paglalakbay sa pagitan ng mga bituin sa grupong ito ay magiging isang napakalaking tagumpay. Habang itinataboy tayo ng madilim na enerhiya mula sa natitirang bahagi ng universo, lalo pang magiging mas malapit ang ugnayan ng lokal na grupo. Lahat ng mga galaksya nito, malalaki at maliliit, ay magsasama-sama at magbubuo ng isang higanteng elliptical na galaksya na may kakaibang pangalan na Gatas Andromeda o Gatas Meda. Maaaring wasakin ng prosesong ito ang malalaking ulap ng gas at pansamantalang pasiglahin ang pagbuo ng bituin. At ang nag-iisang liwanag na ito ay magiging napakahalaga dahil darating ang panahon na ang mga galaksiya sa labas ng Gatas Meda ay magiging napakalayo na, kaya't magiging napakaliit na nila para makita pa. Kapag nangyari na ito, wala nang anumang impormasyon mula sa labas ng lokal na grupo ang makikita pa. Para sa atin, mawawala ang universo sa ating paningin at ang isang nilalang na isisilang sa malayong hinaharap sa Gatas Meda ay iisipin na ang universo ay binubuo lamang ng sarili nitong galaksya. Kapag tumingin sila sa walang lamang kalawakan, puro kawalan at dilim lang ang makikita nila. Hindi nila makikita ang cosmic background radiation at hindi rin nila malalaman ang malaking pagsabog. Maaaring hindi nila malaman ang mga alam natin ngayon. Ang likas na katangian ng lumalawak na universo, kung kailan ito nagsimula at kung paano ito magtatapos. Maaaring isipin nila na ang universo ay hindi gumagalaw at ganoon na ito magpakailanman. Ang Mare Cometa ay magiging isang isla sa dilim, habang patuloy na dumidilim at itim kasama ang trilyong bituin nito. Ang lokal na grupo ay tiyak na sapat na malaking palaruan para libangin ang mga naninirahan dito sa loob ng ilang panahon. Sa huli, hindi pa rin natin lubos na nauunawaan kung paano lisanin ang ating sistemang solar. Kung hindi man tayo, mayroong 10 bilyong taon pa ang ating mga magiging apo para mas detalyadong pag-aralan ang ating kalawakan. At napakapalad natin na nabubuhay tayo sa perpektong sandaling ito, kung saan makikita natin hindi lang ang ating hinaharap, kundi pati na rin ang ating pinakalumang nakaraan, sa simpleng pagtingala lang sa gabi ng kalangitan. Gaano man kahiwalay ang grupo, ito pa rin ang ating tahanan, ang huling hangganan ng sangkatauhan, at taliwas sa mga pangarap ng siyentipiko, dito rin ito nagtatapos. Gagawin ng Hubble Channel ang lahat para mas marami pang tao ang makaalam sa ating kosmikong tahanan. Alam ng lahat na maging ang pinakawalang kwentang haka ng mga manunulat at direktor ng siyensyang piksyon ay biglang nagiging totoo sa buhay. Naalala mo ba ang Miller Planet sa Interstellar o ang Solaris sa librong Solaris ni Stanislav Lem? Parehong tumutukoy ito sa mga celestial na katawan na nababalutan ng karagatan. Sinong di nakarinig sa disyertong Arrakis, sa Dune o Tatooine, sa Star Wars? Halimbawa ng disyertong planeta para sa mas nakatatanda ang tuyong Plyuk
mula sa pelikula ni Georgi Danelia na Kinjaja. Mayroon pang Ego mula sa mga tagapangalaga ng kalawakan, Cybertron mula sa Transformers, at Pandora mula sa Avatar. Dating inakalang katang-isip at di maisip. Ang inosenteng panahong iyon ay lumipas na. Ngayon, natutuklasan ng mga teleskopyo ang mas kakaibang bagay sa kalangitan na hindi maiisip ng sinumang manunulat o scriptwriter. Ngayon, sisilipin natin ang kamanghamanghang mundo ng mga exoplanet sa kalawakan. Ano sila at may hangganan ba ang imahinasyon ng universo? Anong mga planeta ang karaniwang nakikita natin? Sa loob ng sistemang solar, bukod sa mga batong bagay na may iba't ibang kondisyon mula sa ating pangunahing bituin, umiikot din ang mga gas giant tulad ng Jupiter at Saturn, pati na rin ang nagyelong Neptune at Uranus. Noong araw, inakala ng mga astronomo na ang sistemang solar ay isang bagay na eksklusibo. Ngunit nang nagsimulang aktibong magmasid ang mga teleskopyo sa universo, napag-alaman na napakaraming ganitong mga bagay sa kalawakan. Sa 10, 100 at 1,000 taong liwanag mula sa atin, umiikot ang may init na Jupiter na may matitinding kondisyon at kumukulong atmosfera. Mga mundo na binubuo ng tunaw na lava, mga super-Earth na may hindi kapani-paniwalang laki, mga planeta tulad ng Tatooine na natatabunan ng toneladang buhangin, mga nagyayelong mini-Neptune, at pati na rin ang mga ligaw at palaboy na mga katawan sa kalawakan na walang permanenteng tirahan. Napansin mo ba na kahit sa mga pangalan ng mga ganitong bagay, ginagamit natin ang mga pamilyar na pangalan tulad ng Jupiter, Daigdig o Neptune? May ilang planeta na hindi kabilang sa karaniwang grupo at nananatiling kakaiba o hiwalay. Dahil mahirap nga talagang maisip, lalo na ilarawan, ang mga katangian nila. Kaya narito ang top 5 ng mga exoplanet na may kakaibang record na natuklasan ng mga teleskopyo sa mundo. Mahigit 2,000 na ang mga ganitong kamanghamanghang bagay na natagpuan. Pinakawalang tirahan. Simulan natin sa planetang lagalag na si SIMP-J, opisyal na ulat. 13,600, 56, 5 plus siyam, 43,33, 47. Noong una, maling inakala ng mga siyentipiko na isa itong brown dwarf, pero nang mas pag-aralan nila ito, nalaman nila ang bigat ng bagay na ito, mga 13 na beses ang bigat ng Jupiter, at napagpasyahan nilang malamang isa itong planetang lagalag. Marami itong pangalan, quasi-planeta, lagalag, ulila, lumulutang na planeta, pero pareho lang ang ibig sabihin ng mga tawag na ito. Ang ganitong bagay ay hindi nakatali sa anumang bituin o sistema sa pamamagitan ng grabidad. SIMP-J, opisyal na ulat. 13,656, 5 plus 73,347. O kaya naman ay umiikot ito sa paligid ng galactic na nucleus, kung ito ay nasa loob ng isang galaxy, o kaya naman ay ganap na malaya. Bilang matinding feminist, paano nga ba napunta sa ganitong kalagayan ang planeta? Malamang, naitaboy ito mula sa sistema dahil sa malaking sakuna. Sa ngayon, ang bagay na tinutukoy natin ay nasa konstelasyon ng Pisces na mga 20 light years ang layo mula sa araw. Pero walang nakakaalam kung saan ito mapupunta pagkalipas ng ilang siglo. Ang pinakamarangya, nahahalina ka ba sa mahiwagang kinang ng mga diamante? Kung oo, bigyang pansin mo ang susunod na bagay. PSR J, 1,711,438B, isang planeta na may diamanteng core na matatagpuan 4,000 light years mula sa daigdig. Sa konstelasyon ng Ahas, ito lang ang nag-iisang planeta na malapit sa millisecond pulsar o neutron star. Batay sa mga hindi direktang pag-aaral, ang bagay na ito ay gawa sa kristal na carbon. Ang mga konklusyon ay base sa maraming parametro at sistematikong datos, lalo na ang mataas na densidad ng bagay sa kalawakan na 23 beses mas siksik kaysa tubig. Pinaniniwalaang ang atmosfera ng planeta ay gawa sa oksiheno, habang ang karbon ay nasa ilalim ng matinding presyon sa kalawakan. Sa totoo lang, malapit sa isa pang pulsar na mas malayo sa atin, natuklasan ang pinakamatandang planeta sa universo, Maphusail o Piesa Rabicio. Napapalibutan ito sa konstelasyon ng Scorpio na nasa 12,400 na liwanag taon mula sa araw. At ang edad ng matandang ito ay mga 12.7 bilyong taon. Ibig sabihin, lumitaw ang planeta halos kaagad pagkatapos ng malaking pagsabog. Pinakamadilim,
Kaya mo bang isipin ang isang bagay na mas itim pa sa itim? Mahirap man, pero natuklasan ng mga teleskopyo sa mundo ang planetang gas giant na 3-2b noong 2006. Mas malaki ang sukat ng bagay na ito kaysa kay Jupiter at ang temperatura ng atmosfera nito ay nasa humigit kumulang plus 980 degrees Celsius. Ibig sabihin, ang mainit na Venus ay parang malamig na ski resort kumpara sa impyernong ito, pero may mas masahol pang lugar kaysa dito. Ito ang planetang Keltium B, kung saan ang temperatura sa ibabaw ay umaabot ng plus 4,315 degrees, halos kasing init ng araw. 650 light years ang layo nito at triple ang laki kaysa Jupiter. Balik tayo sa ating kalahok sa listahan. Nagulat ang mga siyentipiko hindi lang sa init ng ibabaw, kundi pati sa pagiging mas maitim nito kaysa uling, usok o kahit anong planeta. Dati, halos lahat ng liwanag na tumatama sa ibabaw nito ay ganap na nasisipsip, kaya mahirap isipin kung gaano ito kakilakilabot tingnan mula sa malayo. Pinakakapansin-pansin, ilang araw ang makikita sa abot tanaw ng mundo. Alam ng bawat estudyante ang sagot dito. Pero sa layong 1,800 na taong liwanag mula sa daigdig, may umiikot na planeta na may codename na Koyelima Abi na may 3 magulang na bituin. Medyo bihira ang triple system, pero isipin kung gaano kaganda ang paglubog ng araw sa mahiwagang planetang ito. Ang bagay na ito ay nasa Cygnus at natuklasan gamit ang transit method tulad ng maraming malalayong exoplanet. Ibig sabihin, natuklasan ito dahil sa pagbabago ng liwanag ng pangunahing bituin kapag dumaan ang planeta sa harap nito. Sa totoo lang, madalas itong mangyari, 1 beses kada 5 araw. Ganyan kaikli ang 1 taon sa Koyelima AB. Hindi matatag ang mga triple star system para sa maayos at produktibong pag-unlad ng planeta, kaya't mabagsik talaga ang lugar na ito. Pinaniniwalaan na ito ay isang nagyelong gas giant na katulad ng ating Neptuno. Pinaka-eksotiko, paano mo naiisip ang yelo? Malamig, matigas, madaling madurog. Kalimutan mo na, lahat ng iyan ay mga paniniwala lang dito sa Earth. Sa Gliese 436b, ibang-iba ang yelo. Literal na nasusunog ito. Iyan ang sabi ng mga sayentipiko. Ang planetang ito ay 33 light years lang mula sa daigdig. Pinaniniwalaan na sa ilalim ng ibabaw nito ay may napakaraming tubig. At dahil ang likidong ito ay naiipit sa ilalim ng napakatinding presyo ng usok at mula sa ibaba ay pinapainit pa ng naglalagablab na core. Dahil sa kakaibang mga epekto na ito, nabuo ang isang hindi karaniwang substansya para sa atin, mainit na yelo. Hindi nag-iisa ang nabanggit na bagay dito. Natuklasan ang kapitbahay na Gliese 5004b, kilala rin bilang 59 Virginis B, gamit ang teleskopyong Subaru sa Mauna Kea Observatory. Isa itong napakalaking gas giant na planeta na mas malayo sa radyasyon at ito ay lubos na nagpapabago sa mga teorya tungkol sa pagbuo ng mga planetang higante malapit sa mga bituin. Ang temperatura sa ibabaw ng 59 Virginis B ay nasa humigit kumulang plus 200 at 70-200 at 80 degrees Celsius na talaga namang napakainit. Pinagtatalunan pa rin ng mga astronomo kung planeta ba ito o brown dwarf. Noong 2015, mas eksaktong nakuha ang timbang ng Gliese 500 at 4b at tinatayang 30 beses ng masa ng Jupiter. Anong planeta kaya ang inihanda namin bilang panghimagas? Bonus ito mula sa Hubble Channel at di namin isinama sa top list. Ipakikilala ko sa inyo ang planetang dagat na Gliese 1214b, 3 beses na mas malaki sa daigdig, 42 light years ang layo at balot ng tubig. Ang masa ng karagatan ay higit sa 10% ng kabuuang masa ng planeta. Para mas maging malinaw ang nakakagulat na bilang na ito, ikumpara natin ito sa katulad na sukatan sa daigdig. Ang lahat ng tubig sa ating planeta ay bumubuo lamang ng 0.05% ng masa ng celestial body. Sa Gliese 1214b, maaaring umabot hanggang 1,600 kilometro ang lalim ng mga karagatan. Hindi ito ang kompletong listahan ng mga exoplanet. Maaari ring banggitin ang HD 1833b na may mga hangin na umaabot sa bilis na 1,000 kilometro kada oras at mga ulan ng nagbabagang yelo. O kaya naman Kore Pito b. May mga ulap na bato
na paminsan-minsan ay nagbubuhos ng mainit na niyebe mula sa mga bato sa planeta at marami pang ibang hindi kapani-paniwalang mga bagay sa kalawakan. Maghihintay pa tayo ng karagdagang pag-aaral dahil naniniwala tayong may mga sorpresang naghihintay sa mga tao sa daigdig. Pumunta kayo sa mga komento at magbigay ng inyong mga hula kung ano-ano pang mga exoplanet ang matutuklasan sa malapit na hinaharap.